ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Walang sekretong hindi nabubunyag. Kaya kahit ano pang gawin mong pagtatago rito, aalingaso pa rin ang katotohanan upang ilantad ang totoo mong pagkatao. Ikaw kabarangay, meron ka bang pinakaiingatang sekreto? Dear Papa Dudut, kumusta? Bago ang lahat ay gusto ko munang bumati ng isang magandang tanghali sa lahat ng mga kabarangay na tulad kong avid listener ng Barangay Love Stories. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Cher. 30 years old at nakatira sa Novaliches, Quezon City. Ang pinagkakaabalahan ko sa buhay ay ang family business namin, Papa Dudut. Pag hindi naman ako busy ay doon ako laging nakatune in sa radyo para makinig sa programa ninyo. Tapos naisip kong sumulat sa inyong istasyon upang magbahagi ng aking storya kung saan ay naranasan kong malinlang o maloko ng isang babae na nakilala ko lang noon sa bar. Tawagin na lang natin siya sa pangalang SJ. Taga Makati na ngayon ay nasa Isabela na. Nangyari ang lahat ng ito taong 2019 around February kung saan ay mahilig talaga akong lumabas-labas sa gabi para gumimik. May pagka-happy-go-lucky kasi ako at saktong wala akong karelasyon ng mga panahong yon. Kaya ini-enjoy ko ang pagiging single ko. Bukod doon ay may pera rin naman ako at magarang sasakyan. At hindi naman sa pagmamayabang, gwapo rin ako, Papa Dudo. Marami nagsasabi na artistahin daw ako at may kamukhang kilalang artista. Kaya hindi katakataka na mataas ang kumpiyansa ko sa aking sarili. Isang gabi nang nasa isang kilalang bar ako sa BGC ay nakita ko si SJ sa isang table kasama ang mga kaibigan niya. Katulad ko ay umiinom at nagkakasiyahan din sila. Nung medyo nakakainom na ako at nakapag-ipon ng lakas ng loob ay nilapitan ko siya upang makipagkilala, Papa Dudut. Hi! Hello. Kanina pa kasi kita tinitingnan habang kasama mga kaibigan mo, right? Yeah, kaso na kanya-kanya na silang sayawan dun sa dance floor. Yung iba umuwi na kasi nga may curfew. Okay lang. Kaya nga nagkalakas ako ng loob bigla na lapitan ka kasi mag-isa ka na lang. Ako nga pala si Cher. Uunaan na kita ha. Hindi ako masamang tao. Hindi ko naman naisip yon, lalo sa itsura mong yan. Itsurang ano? Artistahin? Alam mo talaga na gwapo ka, no? Hindi naman sa pagmamayabang pero marami rin kasing nagsasabi na pagkakamalan pa nga nila akong artista dahil may kamukha raw ako. Talaga? Sino? Halika, ibubulong ko sa'yo. Sige nga. Lapit ka. Ang ganda mo. Ewan ko sa'yo. Ano nga palang pangalan mo? SJ. Halika, tabihan mo ako para makapagkwentuhan tayo. Sure ka? Oo, kaya halika na. Umupo ka na rito. Sige. Natanong ko lang naman kasi baka bumalik pa ang mga kaibigan mo. Tapos magulat sila na may kasama ka na. Ano naman kung bumalik sila at magulat? Hindi ko nga rin kilala yung mga kasayaw at kausap nila pero wala naman akong pakialam. Sa bagay, tama ka rin naman. Yeah, lagi talaga akong tama. Naks naman, yan yung mga gusto ko sa babae. Alin, yung masyadong bilib sa sarili? Kasama na rin yun. Para sa akin kasi, mahalaga na bilib ka sa sarili mo. Siyempre, unang-una mong dapat paniwalaan yung sarili mo talaga. Tingnan mo ako, malakas ang kumpiyansa ko sa sarili ko. Alam ko mga gusto at ayaw ko. Feeling ko magkakasundo tayo. Kasi mukhang pareho tayo ng vibes. Hulaan ko mayaman ka no? Hindi naman sa mayaman. Mayaman ka eh. Paano mo nasabi? Kasi lahat ng mayaman na kilala ko, ganyan-ganyan ang linyahan.
Yung sasabihin nila na hindi naman pero limpak-limpak pala yung mga salapi. Kaya hindi ako naniniwala na hindi ka mayaman. Okay, aamin na ako. May kaya ang family namin. May sarili rin kaming business. At saka may mag-aara akong kotse dun sa labas. Wow, buti ka pa. Ako kasi walang dalang kotse. Bakit naman? Nakisabit lang ako sa mga kaibigan ko. At saka hindi talaga ako nagdadala ng kotse pag ganitong gumigimik. Akala ko dahil sinusundo ka ng boyfriend mo. Pauso ka. Bakit naman? Para lang sa kaalaman mo, wala akong boyfriend, no? Single ako. Hindi halata sa'yo. Sa ganda mong yan? Thank you. Pero wala nga sabi. Okay. Naniniwala naman ako. Nung una lang di ako makapaniwala kasi nga naisip ko agad na taken ka na. Siguro kanina mo pa ako gustong lapitan at kausapin, no? Medyo. Nahihiya lang talaga ako kaya uminom muna ako para mag-ipon ng lakas ng loob. Tapos sakto, umalis yung mga kasama mo. Kaya sabi ko sa sarili ko, chance ko na to. Wow, ikaw pa talaga yung nahiya. Kasasabi mo lang na malakas ang kumpiyansa mo sa sarili. Oo, pagdating sa ibang bagay. Hindi naman ako nangangagat. Unless gusto mo magpakagat. Ikaw ha? Anong ako? Masyado kang maloko. Natural sa akin to, no? O baka naman takot kang mahuli. Sino namang uhuli sa akin? Sino pa ba? Di girlfriend mo. Wala akong girlfriend. Single rin ako katulad mo. Talaga? Pero nagka-girlfriend ka na? Oo, kaka-break lang din namin kaya eto ako. Nagpapakalasing para makalimutan siya. Siguro mahal mo pa ang ex mo, no? Hindi na. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa akin? Siguro niloko ka niya. Tama? Hindi siguro. Kasi tama ka talaga. Dapat nga talaga nakalimutan mo na siya. Mga ganyan tao, hindi dapat natin binibigyan ng space sa puso at isip natin. Nangihinayang lang ako dun sa mga taon na naging kami. Akala ko kasi siya na talaga yung babaeng pakakasalan ko. Maraming nasasaktan sa maling akala. Pero tama na muna yung usapan tungkol sa ex ko. Mabuti pa, uminom na tayo. Treat ko. Yan, gusto ko yan. Sakto, paubos na rin tong order ko. Kaya nga umorder pa tayo. Tapos magkwento ka naman tungkol sa sarili mo. Papadudot akala ko ay hindi ako papansinin ni SJ noong nilapitan ko siya lalo't nakainom na ako ng mga panahong yon. Pero feeling ko ay nagapuhan siya sa akin kaya kinausap niya ako. Hindi naman ako babaero kaso ay galing din ako sa heartbreak ng mga panahong yon. Kaya ako nagiinom at gumigimik na parang wala ng bukas. Aaminin ko na sa ilang oras naming kwentuhan ni SJ ay nakakaramdam ako ng labis na kasiyahan sa aking puso. Kung i-describe ko si SJ ay sasabihin ko talaga na maganda siya. Mukha siyang famous ng mga panahong yon. Pero hindi ko alam kung dahil ba artista siya, cosplayer o negosyante. Basta ang natatandaan ko lang ay magkapareho kami ng status sa buhay. Yun bang may kaya, nabibili ang mga luho at nakakapag-travel sa iba't ibang lugar. Halata naman sa kanya papadudot na mayaman siya dahil na rin sa magaran niyang damit, mamahaling bag at alahas. Makinis at maputi rin ang kanyang balat na para bang gatas ang pinapaligo. Fast forward, madaling araw na noon nang hinatid ko si SJ sa condominium na tinutuluyan niya. Hindi na ako pumasok dahil kaya na raw niya ang kanyang sarili. Nawala na rin naman ang amats niya ng mga panahong yon. Pero bago kami maghiwalay ng landas ay nagkapalitan muna kami ng number. Doon na kami nagsimulang mag-usap hanggang sa nagkagusto na ako sa kanya. Hindi nagtagal papadudot ay naging kami ni SJ hanggang sa meron na ring nangyayari sa amin. Papadudot.
Kumusta? Napagod ba kita? Medyo. Nakakahingal ka masyado. Hindi ko kasi mapigilan na panggigilan ka. Lalo na yung… Ano ba, sure? Sorry. Sabi ko naman sa'yo nanggigigil ako eh. Oo, pero ipapaalala ko lang na katatapos lang natin Ilang rounds din yun Pagod pa ako. Sorry na ulit. Ayos lang, nag-enjoy naman ako eh. Ako rin. Hanggang ngayon, di pa rin ako makapaniwala na girlfriend na kita. Nung una kasi na nagkakilala tayo, broken-hearted ako. Tapos, yun na pala ang simula na unti-unting mabubuo yung puso ko. Ikaw talaga, masyado mo akong pinapakilig sa mga sinasabi mo. Pero baka naman binubola mo lang ako Engot ko naman kung bobolahin kita. Kilala mo ako. Hindi ako marunong magsinungaling. Talaga? Oo, lalo na kung di naman kinakailangan. Sa bagay. Sige, naniniwala na ako sa sinabi mo. Sa itsura mong yan, sigurado na di lang ako ang nagkagusto sa'yo. Maraming nakakagusto. Pero ikaw pa lang yung nagmahal sa akin ng totoo. Yung iba kasi, katawan ko lang ang habol sa akin. Kaya hindi ko rin sila pinapatulan. Pero nung dumating ka sa buhay ko, pinaramdam mo sa akin na iba ka sa lahat. Wow! Ang sarap naman pakinggan yan. Kaya lang may problema ako. Ano yun? Wag na. Nahihiya akong sabihin sa'yo. SJ, baka nakakalimutan mong boyfriend mo ko. Karapatan kong malaman yung mga nangyayari sa'yo para matulungan kita. Oo nga. Kaso hindi ko talaga mapigilang mahiya. Bakit? Teka, wag mong sabihin buntis ka Nabuntis na ba kita? Sira, hindi ako buntis. Makasira ka naman dyan. Bakit? Ayaw mo bang magka-baby tayo? Gusto, pero hindi pa ngayon. Tsaka na. Sa bagay, mahirap din magka-baby kasi di na natin magagawa yung mga gusto nating gawin. Oo, may panggastos naman tayo para sa pangangailangan ng magiging anak natin. Kaso, nakakapagod din mag-alaga. Hindi pa ako handang mapuyat at magpalit ng diaper. Ang layo naman agad ng narating mo. Sinasabi ko lang naman yung naisip ko. Pero tama ka, medyo lumayo na nga ako sa topic. Ano ba kasi yung problema mo? Sinabi ko sa nanay ko na may boyfriend na ako. At ikaw yon, sure. Talaga? Oh, tapos, anong sabi ni tita? Ayaw niya raw sa'yo. Ano? Bakit daw? Hindi ko alam. Sinabi ko naman na mabait ka, gwapo, may family business kayo, kaya meron kang source of income. Kaya lang, ewan ko, bakit agalit siya sa akin? Hindi ko tuloy napigilang mainis sa kanya kahit na nanay ko pa siya. Bigla naman ako nalungkot dun. Sorry, sure. Hindi ko lang alam kung paano ko ipaliliwanag sa kanya. Hindi kanya tanggap para sa akin. Pero gusto kita, kaya pinaglaban kita sa kanya. Kaso, doon na nagsimula yung problema ko. Pinalalayas niya ako sa kondo namin. Ha? Hindi ko nga alam kung saan ako pupunti kasi inalisan niya rin ako ng access sa credit card ko. Siya naman daw nagbabayad nun eh. Wala rin akong sariling pera. Tapos, kinuusap niya rin yung mga kamag-anak namin na huwag akong tulungan since masyado raw akong suwail na anak. Yung pamilya kasi namin, may impluwensya talaga. Meron kaming kamag-anak na nasa politika. Tapos, mas mahalaga sa kanila yung image nila. Kaya hanggat maaari, ayaw nila ng gulo o iskandalo. Pero, wala na ako malalapitan sa kanila. Saan ako nito pupulutin? Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pababayaan eh. Kaya nga nandito ako para damayan ka. Pero hindi mo naman ako responsibilidad. Anong hindi? Girlfriend kita. Pwede ba naman yun? Sorry. Huwag ka nang mag-sorry. Naiintindihan naman kita eh. Sa totoo lang, naiinis ako dyan sa nanay mo at sa mga kamag-anak mo. Kung tratuhin ka, daig mo pa yung kriminal. Hindi naman malaking kasalanan yung nagka-boyfriend ka. Tapos, di rin naman ako masamang tao. Pero siguro, ganun talaga. Kahit anong gawin ko, hindi nila ako magugustuhan para sa'yo.
Kaya nga hiyang-hiya ako eh. Nadamay ka pa. Damay na talaga ako pero huwag ka nang mahiya sa akin. Kung nag-aalala ka sa tutuluyan mo, kung palalayasin ka sa kondo nyo, ako na ang bahala sa'yo. Talaga? Oo, hindi kita pababayaan. Salamat, sure. Salamat talaga. Papa Dudut, sobrang naapektuhan ako dahil hindi boto sa akin ang nanay niya. Kaya gusto nitong itakwil at palayasin sa tinitirhan nilang condominium ang girlfriend kong si SJ. At nung pinalayas na nga siya, ay ako ang sumundo sa kanya at tumulong maghakot ng mga gamit at damit niya. Pero lahat ng yon ay patago naming ginawa dahil ayaw niya ng gulo. Sakaling makita raw ako ng nanay niya. Hindi na ako nagtanong kung ano-ano pa kasi nga ay naiisip ko lang noon na mahahanapan niya ng butas ang lahat. Nakiusap din kasi siya sa akin na hanapan ko siya sa lalong madaling panahon ng matitirhan. Hindi nagtagal ay nakahanap ako ng bagong matitirhan. Pero hindi ako tumira doon kasama niya dahil umuuwi pa rin ako sa bahay ng pamilya ko. Bali ako lang ang nagbabayad ng renta niya at nagpo-provide ng pagkain at iba pa niyang pangangailangan. Dahil kasi sa paglalayas at pagtatakwil sa kanya ng nanay niya, parang ibong nabalian ng pakpak si SJ. Wala siyang sariling pera at bilang boyfriend niya, ayoko naman na pabayaan na lamang siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ako ang naging responsable sa pag-aalaga kay SJ matapos siyang itakwil ng nanay niya at palayasin sa kondo nila. Lagi ko siyang dinadalaw sa tinitirhan niya para hindi siya malungkot at hindi niya maramdamang nag-iisa siya. Dahil wala pa siyang source of income, ay binibigyan ko siya ng pera, nasa 20,000 din yon per week, para may pambili siya ng mga bagay na gusto niya. Alam ko na maraming nagsasabi sa inyo na baka nagpapauto lamang ako kay SJ. Dahil kakilala lang naman namin at mabilis lang din ang naging proseso ng pagiging mag-on namin. Pero para sa akin ay mahal ko siya, Papa Dudut, at wala akong hindi kayang gawin alang-alang sa babaeng mahal ko. Kaya lang aminado ako na mababaw pa ang pagkakakilala ko sa kanya. Kumbaga sa bunga ay hilaw pa, at sa totoo lang kahit na girlfriend ko na siya, ay marami pa rin akong hindi nalalaman tungkol sa kanya, Papa Dudut. Ang sarap pala nitong avocado cake na na-order ko online. Alam mo, di ko to paborito nung umpisa eh. Nandidiri kasi talaga ako sa texture ng avocado. Saka parang wala namang lasa tapos kulay uhog pa. Maberde-berde. Ayoko nun. Anong Nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Oo naman. Sabi mo maberde-berde. Yun naman talaga ang kulay ng avocado. Oo nga, pero ngayon, paborito ko na. Lalo na nung natikman ko tong cake na binili ko. Masarap, di ba? Hindi ko pa natitikman eh. Sino ba yung kachat mo ha? Ano ka ba naman, sure? Bakit ka naninigaw dyan? Akala mo siguro. Hindi ko napapansin na kulang na lang. Dumikit yung mga mata mo dyan sa screen ng cellphone mo, no? Ano bang problema mo sa pagsiselfone ko? Malaki, kasi kinakausap kita. Nakikinig naman ako Nakikinig daw, pero parang hindi naman. Masyado kang tutok dyan sa kachat mo. Oh, kita mo na? Ang daming chat. Sunod-sunod pa. Malamang, hindi lang naman isa kausap ko. Marami sila. Aba, talaga naman. Pinamukha mo pa sa akin na marami kang kausap Oo, para alam mong wala akong tinatago sa'yo. Tsaka para lang sa kaalaman mo, mga kaibigan ko naman tong kausap ko. Kailan ka pa nagkaroon ng mga kaibigan? Anong palagay mo sa akin walang kaibigan? Bago nga tayo magkakilala, marami na akong kaibigan, no? Sino sa mga kaibigan mo yung kausap mo? Bakit mo tinatanong? Gusto ko lang malaman. Wag na. At bakit wag na? Ayoko lang. Hindi mo naman sila kilala, bakit aalamin mo pa? Gusto lang, bakit din? Ewan ko sa'yo, sure. Kung umasta ka parang wala kang kaibigan Para sa kaalaman mo, marami rin akong mga kaibigan.
So, wala ka lang talagang tiwala sa akin? Ha? Tama ako. Wala ka talagang tiwala. Grabe, nakakasama ka ng loob. Hindi naman sa walang tiwala. Di yun ganun. Paano di magiging ganun? Sinabi ko na nga ng mga kaibigan ko tong kachat ko pero gusto mo pa rin makita. Kung hindi pa naman walang tiwala ang tawag doon, di ba? Hindi nga ganun yun. Saka may tiwala ako sa'yo. Pero hindi yun ang nararamdaman ko. Lalo na sa pinaramdam mo sa akin ngayon. SJ naman. Para lang sa kaalaman mo, matino akong tao. At saka mahal kita. Bakit naman kita ipagpapalit sa iba, di ba? Sorry na. Hindi ko naman sinasadya. Hindi raw sinasadya. Di inamin mo nga na wala kang tiwala sa akin. Meron, pero syempre gusto ko lang din makilala yung mga kaibigan mo. Mahalaga sa akin yun dahil girlfriend kita. Hindi mo naman sila kailangan makilala Hindi porke tayo dapat pareho tayo ng kaibigan. Nakakasakal kaya yun? Sa bagay, tama ka rin naman. Kaya nga hayaan mo na akong kausapin yung mga kaibigan ko. Pero pwede bang mag-request? Ano yun? Mamaya mo na sila kausapin. Ako muna pansinin mo. Ay naku, kulang ka lang pala sa lambing Medyo. Di mo pa kasi tinitikman yung cake na dala ko. Kanina ka pa busy sa cellphone mo. Kaya nagtampo na ako. Titikman ko naman yan Huwag ka na magtampo. Nagtatampo pa rin ako. Hindi mo pa binababa yung cellphone mo Oh, sige na, ibababa na. Oh, masaya ka na? Mas magiging masaya ako kung kakandong ka sa akin habang sinusubuan kita ng cake. Ang dami mo namang gusto. Ikaw lang kaya ang gusto ko. Bolero. Kakandong ka ba o hindi? Bakit kasi kailangan pang nakakandong? At saka kaya ka namang kumain na mag-isa Hindi mo na ako kailangang subuan. Alam ko naman yun. Pero naglalambing nga yung tao, di ba? Ibang klase ka rin maglambing Ginagawa mo kong baldado. Sa huli papadudot ay hindi ko na pinilit si SJ na sabihin kung sino-sinong mga kaibigan niya ang kachat niya ng araw na yon. Nakikita ko na kasi na nagbago na ang mood niya at umiiba na ang itsura niya ng kanyang mukha. Nagtataray na rin siya kaya alam ko na ang kasunod noon. Sa pagkakatanda ko ay hindi pa kami nagkaroon ng matinding away ni SJ at ayoko namang humantong yon. Sa ganon, masaya akong pumunta sa tinitirhan niya at meron pa akong dala na masarap na pasalubong na pinagsaluhan na lang namin. Sa abot ng makakaya ko ay inuuna ko ang girlfriend ko, Papa Dudut. Hindi na ako nagtanong pa ng mga ginagawa niya sa kanyang cellphone. Nagbulag-bulagan at nagbingi-bingihan na lamang ako kahit na may mga pagkakataon na nagtataka talaga ako kung totoong may kaibigan siya na kausap niya sa text, chat or tawag. Palibhasa hindi lang naman yon ang una't huling pagkakataon na naaktuhan ko siyang halos dumikit na ang mga mata sa cellphone. Kaya para hindi ko na yon maisip pa ay nagtiwala na lamang ako sa girlfriend ko. Hindi nagtagal ay nalaman sa bahay namin na meron akong babaeng ibinabahay at sinusuportahan. Noong sinabi ko na girlfriend ko naman si SJ, pinagtalunan pa rin namin yon ng mga kapatid ko. Lalo na't masyado raw mabilis ang pagkakakilala namin. Doon ako muling naintriga sa totoong katauhan ng girlfriend ko. Ilan ang gusto mong maging anak natin pag kinasal na tayo? Ha? Ang random naman ang tanong mo? Random ba yun? Oo, kasi hindi ko akalain na magtatanong ka ng ganyan sa akin. Siyempre, naisip ko lang naman na habang maaga nagpaplano na tayo. Bakit? May plano ka na bang pakasalan ako? As in, agad-agad? Wala pa naman, pero… Wala pa naman pala Pero may plano akong pakasalan ka, siyempre.
Kailangan na ba agad magkaanak tayo pagkatapos nating makasal? Hindi ba pwedeng pagkalipas na lang ng 1 taon? Pwede naman, pero bakit? Siyempre, gusto ko pang ma-enjoy yung tayo munang dalawa na mag-asawa. Gusto kong pumunta muna tayo sa iba't ibang lugar na walang iniisip na iba. Pag nagka-baby kasi agad tayo, siguradong mapipirme tayo sa bahay. Lalo na ako, since ako yung nanay. Sa bagay, tama ka nga naman. Oo, buti ka nga makakapunta pa sa iba't ibang lugar kung kailan mo gusto. Pero ako, naku, hindi na. Tsaka paano kung cesarean ako? Di mas may hirap ng kumilos-kilos. Ganun ba talaga pag cesarean? Oo, kasi yun ang laging bukang bibig ng nanay ko. Cesarean yun sa akin. At pag kinukwento niya kung gaano siya nahirapan nun sa panganganak sa akin, nararamdaman ko na parang ang laki ng kasalanan ko sa kanya. Naisip ko pa nga na sana hindi na lang niya ako pinanganak para hindi niya naranasan yun. Ganyan ba talagang klase ng tao ang nanay mo? Bakit mo naman natanong? Wala lang. Curious lang since nagawa ka nga niyang palayasin at itakwil. Oo, ganun siya. Perfectionist din at saka istrikta. Basta, hindi siya katulad ng ibang nanay ng mga kaibigan ko na mabait at supportive sa mga anak nila. Yung nanay ko parang napilitan lang na maging nanay eh. Nagkaanak lang para matawag na nanay, pero hindi naman nagpapakananay. Nakakalungkot naman. Tanggap ko na. Kung ayaw niya sa akin, edi mas ayaw ko rin sa kanya. Grabe naman. Alam kong hindi mo ko maiintindihan kasi mabait ang nanay mo. Naiintindihan naman kita. Pwede ba? Huwag na natin pag-usapan yung nanay kong yun. Pag kasi naaalala ko siya parang sumisikip ang dibdib ko. Kahit natanggap ko na ayaw niya sa akin, hindi ko pa rin mapigilang mapatanong sa sarili ko kung anong ginawa ko sa kanya para ayawan niya ako. Anong sabi nung tatay mo? Hindi ba siya kumontra nung pinaalis at itinakwil ka ng nanay mo? Bakit mo naman tinatanong yan? Wala lang. Curious lang. Curious ka rin sa nanay ko eh. Yung totoo, sure. Yung totoo? Oo, curious ako. Hindi lang sa nanay at tatay mo, kundi sa buong pamilya mo, SJ. Bakit ka naman biglang na-curious dyan? Ay, alam na sa bahay na may relasyon tayo. Sinabi ko rin na kinuha kita ng matitira na ako ang nagbabayad ng renta. Tapos binibigyan pa kita ng pera. Nung tinanong ako ng mga kapatid ko kung gaano katagal na tayong magkakilala at nung sinagot ko yun, nagalit sila. Bakit? Masyado raw kasing mabilis yung mga pangyayari. Hindi ko maintindihan. Naguguluhan ako. Linawin mo nga. Iniisip nila na baka inuuto mo lang ako o di kaya piniperahan. Sobra naman yun. Alam ko naman, pero… Anong sinabi mo sa kanila? Don't tell me hindi mo man lang ako pinagtanggol ah. Siyempre pinagtanggol kita, ano? Hindi ko naman hahayaan na pagsalitaan ka nila ng masama. Pinagsalitaan na nila ako ng masama nung sinabi nilang inuuto at pineperahan kita. Hindi mo naman sila masisisi kasi nga masyadong mabilis na naging tayo. Kumbaga, kakakilala lang natin nung February. Bakit? Dapat ba pinapatagal pa yon kung mahal naman natin ang isa't isa? Hindi naman sa ganun. Hindi raw. Pero yun ang nakikita ko eh. Siguro, gusto ko lang din makilala ng pamilya ko. Lalo na yung mga kapatid ko. Kasalanan ko rin naman dahil di pa kita sinasama sa bahay. Masyado kasing maraming nangyari. Saka ako rin naman, gusto kong masalo ka pang makilala. Ang alam ko lang sa'yo yung tungkol sa nanay mong nagtakwil sa'yo. Sa palagay mo, anong iisipin ng pamilya mo pag nalaman nilang tinakwil ako ng nanay ko? Wala ka namang ginawang masama. Pinaglaban mo lang yung pagmamahalan natin. Masaya nga ako na ako yung pinili mo eh. Saka kung tungkol naman sa sasabihin ng pamilya ko, huwag kang mag-alala dahil di naman sila masasamang tao. Sinabi ko rin sa kanila yung rason kung bakit kita binahay at tinutulungan. Pwede naman tayo mag-usap ng ibang bagay. Huwag na lang ang tungkol sa pamilya ko. Papadudot, wala naman akong masamang intensyon noong tinanong ko si SJ tungkol sa nanay na nagtakwil sa kanya. Sa pagkakaalam ko kasi ay hindi ganon ang mga nanay. Kumbaga walang magulang ang maghahangad na mapasama ang kanilang mga anak. Pero pwede rin namang mali ako dahil hindi lahat ng magulang ay pare-parehong kapakanan ng kanilang mga anak ang iniisip.
Meron ding mga magulang na makasarili katulad na lamang ng nanay ng girlfriend ko. Kaya siguro ganoon na lamang ang tampo niya rito. Simula ng pagtalunan namin ang bagay na yon ay hindi ko na ulit tinanong kay SJ ang tungkol sa pamilya at nanay niya. Tapos ay nagpatuloy lang ang relasyon namin. Kumbaga sa tubig na malayang umaagos ay naging go with the flow na lamang ako. Pero dahil nga alam ni SJ na nagdududa ang pamilya ko sa kanya lalo na sa mga kapatid ko. Kaya napansin ko na parang inilalayo niya ang loob ko sa kanila. May mga sinasabi siya na tungkol sa hindi tamang gawain ang pakikialam sa buhay ng may buhay kahit nakadugo mo pa ito. At ewan ko ba sa akin dahil sa huli ay sinang-ayunan ko lahat ng yon dahilan para lalo ko silang piliin kesa sa pamilya ko. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil wala akong masyadong alam tungkol sa family background ni SJ ay may mga pagkakataon na hinuhuli ko siya para mapakwento. Halimbawa, pag nagiinuman kaming dalawa sa tinitirhan niya ay nagbubukas ako ng topic para mapag-usapan namin ang kanyang pamilya. Pero parang madali lang sa kanya na ilihis sa ibang bagay ang usapan. Kaya naman sumuko na lamang ako. Ilang beses din nangyari yung mga inuman namin dahil para lang sa kaalaman ng mga nakikinig ay mahilig po talaga ako sa alak. Umiinom nga akong mag-isa sa mga bar sa Tomas Morato dati. Fast forward. Napagdesisyonan namin ni SJ na tumira na sa bahay namin. Naisip ko rin kasi na bago niya pa kami mapagwatak-watak ng pamilya ko, ako na mismo ang maglalapit sa kanila sa isa't isa. Sa ganong paraan ay makakatipid din ako dahil hindi ko na kailangang magbayad ng renta buwan-buwan sa tinitirhan ni SJ. At totoo nga ang kasabihan na mas makikilala mo ang ugali ng isang tao kapag nakasama mo na siya sa iisang bubong. Sa pagpapatuloy ng pagsasama namin ni SJ, nadiskubre ko ang pagiging maldita ng ugali niya, Papa Dudut. Masamang sabihin pero parang inalipin niya ako sa sarili naming pamamahay. Ako naman si tanga ay masyadong naging sunod-sunuran sa kanya. Siguro ay paniwalang-paniwala talaga ako na mahal ko siya kahit na sakal na ako sa aming pagsasama. Tumira si SJ sa bahay simula noong pandemic at nagtagal yon ng halos 1 taon at kalahati. Habang nasa bahay namin siya ay nabuntis ko ang girlfriend ko, Papa Dudut. Bakit amoy yosi ka? Ha? Hindi ah. Anong hindi? Amoy na amoy ko. Baka naman sarili mong naaamoy mo ah. Tapos binibintang mo lang sa akin. Alam mo na hindi ako nagyoyosi. Hindi nga, pero galing ka sa labas. Sigurado ka ba na wala ka na daanan nagyoyosi? Tapos dumikit sa damit mo yung usok? Baka nakakalimutan mo nakakotse ako. Hindi ako naglakad sa kalye para may madaanan ganun. Hindi mo pa rin sigurado? Pwede ba? Wag mo nga akong gawing tanga. Hindi naman kita ginagawang tanga. Hindi raw. Pero ikaw nga tong maang-maangan dyan kahit huling-huli ka na. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Alam ko na nagyoyosi ka, SJ. Alam din ng pamilya ko yun. Kasi nakikita ka raw nila. Ang hindi ko lang maintindihan bakit? Alam mo naman na buntis ka at delikado sa bata yung ginagawa mo. Ha? Ang hirap sa'yo. Yun na lang kaligayahan ko. Gusto mo pang tigilan ko. Dapat naman talaga natigilan mo na yun dahil buntis ka. Hindi ka ba natatakot na baka magkakomplikasyon yung anak natin? Baka mamaya ma-deform siya at magmukhang abnormal. Hindi mangyayari yon. Dahil regular naman yung ultrasound ko sa OB, di ba? Sabi niya wala namang problema sa baby natin. At saka wala rin ako nararamdamang kakaiba sa katawan ko. Ikaw lang naman yung masyadong praning. Praning talaga ako dahil anak ko yung nasa tiyan mo. Anak ko rin naman to, baka nakakalimutan mo. Hindi ko nakakalimutan yon pero… Peruhin mo yung mukha mo, ang dami mong alam. Ayos lang naman ako, naglilibang lang.
At saka hindi ko naman inuubos yung isang kaha sa isang araw. Kahit na ba? Ewan ko sa'yo. Kung alam ko lang na magkakaganyan ka, sana ikaw na lang yung nagbuntis sa atin. Pwede ba yun? Lalaki ako. Wala akong matres. Kaya nga manahimik ka na lang dahil lalaki ka. Ako yung may matres. Ako yung buntis at ako yung unang-unang makakaalam kung may mali sa pagbubuntis ko. Hindi ikaw o ang pamilya mo. Bakit naman nasali sa usapan yung pamilya ko? Masyado kasi silang pakialamero. Lalo na yung kapatid mo. Akala mo kung sino? Porke nakikitira ako dito sa bahay nyo, ganun ba? Hindi ganun yun. Saka mababait ang mga kapatid ko. Hindi ka nila inaano. Ikaw lang yung masyadong sensitive. Kaya akala mo lahat sila may issue sa'yo. Kung nakikialaman sila, sigurado may nakikita silang mali. Yan, ganyan nga. Sige lang. Kampihan mo yung pamilya mo. Hindi ko sila kinakampihan. Wow ha, hindi raw. Sinasabi ko lang na tama sila at ikaw yung mali rito. Ang sabihin mo, ako na lang yung nakikita mong maraming mali. Grabe, parang wala na akong ginawang tama sa buhay ko ah. Konting kibot may masasabi. Bakit ka nagkakaganyan? Ikaw nga, dati lagi rin may sinasabi sa akin. Pinagsasasabi mo dyan? Simula nung nagsama tayo, lagi mo na akong inuutusan. Lalo na sa mga gawaing bahay. Katulad na lang nung paglalaba. Kahit na sinabi ko na sa'yo na wala akong alam dyan, gusto mo ako pa rin yung gumawa. Ayaw mo nang may ibang gumagawa. Gusto mo ako lagi. Kahit na pagod ako sa trabaho at gusto ko na lang magpahinga pag uwi. Anong masama doon? Hindi naman porke dito tayo nakatira sa inyo, aasa mo na sa iba yung paglalaba. Nakakahiya kaya yun. Pagod nga ako. Hindi ka ba nakikinig? Saka ikaw ang babae sa ating dalawa. Dapat ikaw ang gumagawa nun. Hindi porke ako ang babae, ako na lahat ng dapat gumawa. Kung makapagsalita ka, akala mo hindi kita inaasikaso ah. Baka nakakalimutan mo na ang aga-aga ko gumising para lang maghanda ng almusal mo. Sabi mo gustong-gusto mo yung luto ko. Kaya kahit antok na antok pa yung tao, gigisingin mo ko, mapagsilbihan ka lang, mahal na hari. Sumusobra ka na talaga. Ikaw ang sumusobra. Napakayabang mo. Papadudot, hindi yon ang unang beses na napansin kong hindi iniingatan ni SJ ang pagbubuntis niya. Alam din yon ng pamilya ko, lalo na sila nga ang nagsasabi sa akin pag nakikita nilang nagyoyosi at umiinom ng alak ang kinakasama ko. Hindi ko maintindihan kung bakit niya ginagawa yon samantalang merong buhay na dapat siyang ingatan at alagaan sa kanyang sinapupunan. Mabilis na nagdaan ang mga buwan, 8 months na noon ang tiyan ni SJ nang mag-labor siya. Oo, masyado pong maaga. Pero hindi rin naman namin alam ang dahilan. Tandang-tanda ko pa na sinugod ko kagad siya noon sa ospital. Kabado pa ako para sa kaligtasan nila ng magiging anak namin. Nung maihatid ko na siya sa delivery room, naghintay ako sa pasilyo ng ospital. Inip na inip ako ng mga panahong yon. Hindi rin ako mapakali. Pinagpapawisan ako ng malagkit. Magkahalong kaba at excitement ang aking nararamdaman at makaraan nga ang ilang sandali ay binalita sa akin ng doktor na nagpaanak kay SJ ang masamang balita. Nung una akala ko si SJ ang nawala. Yun pala ay ang anak namin. Hindi raw ito nakasurvive at nabuhay lang ng ilang segundo. Bukod doon ay abnormal din po ito. Sobrang sakit mawala ng anak na hindi mo pa nakitang buhay. Ilang buwan ko ring siyang inintay na maipanganak. Umasa ako na magiging tatay na ako ng mga panahong yon pero hindi rin nangyari dahil maaga rin siyang kinuha sa akin. At sa isip ko ay malaking dahilan noon ay ang pagpapabaya ni SJ sa pagbubuntis niya. Dahil sa namatayan ako ng anak ay ginusto ko na lamang magpakawasak ng mga panahong yon sa pamamagitan ng pag-inom ng alak. Pero may isa pa palang tagpo sa buhay ko ang labis na wawasak sa akin. At yon ay nang malaman ko ang tunay na pagkatao ng kinakasama ko. Matapos pumunta ng tiyahin niya sa bahay namin
upang sabihin ang katotohanan. Buwisit na buhay naman to! Huminahon ka nga muna. Mauubos mo na yung pinggan nyo eh. Wala akong pakialam. Mura lang naman yung mga pinggan eh. Saka kesa naman mukha mo yung basagin ko. Sobra ka naman. Ako pa talagang sobra? Ikaw nga yung sumusobra na. Kapal na mukha mo, SJ. Nuknukan ka ng sinungaling. Matanong nga lang kita, minahal mo ba talaga ako? Oo naman, minahal kita. Nagsama nga tayo at nagka-baby, di ba? Nagka-baby nga, pero di naman nabuhay dahil sa kapabayaan mo. Kawawa naman yung anak ko. Wala naman akong kasalanan nun. Hindi lang talaga siya para sa atin. Anong hindi para sa atin? Ang sabihin mo, ayaw mo sa kanya kaya pinatay mo siya. Hinay-hinay ka sa mga sinasabi mo ah. Bakit ako maghihinay-hinay? Kasi nasasaktan din ako. Wow! Marunong ka palang masaktan? Oo naman. Palagay mo sa akin hindi tao? Oo, hindi ka tao dahil wala kang puso. Ano pang ginagawa mo rito sa pamamahay ko? Bakit hindi ka pa sumama sa tiyahin mo kanina? Bakit naman ako sasama sa kanya dito ako nakatira? Hindi ka na rito nakatira simula nang malaman ko yung totoo. Alin bang totoo yung pinagsasasabi mo dyan? Ayan ka na naman eh. Pinagmumukha mo na naman akong tanga. Kung yung mga sinabi ng tiyahin ko yung sinasabi mong totoo, ako nung mismo nagsasabi sa'yo na nuknukan yun ng sinungaling. Tinakwil nga yun ng mga kamag-anak namin dahil daig pa niya yung mga writers sa galing magtahi ng kwento. Ikaw ang magaling magtahi ng kwento kasi napaniwala mo ako. At hindi lang ako dahil pati pamilya ko niloko mo. Sure naman. Huwag mo namang sabihin sa akin yan. Matagal na tayo eh. Ngayon mo pa ba ako pagdududahan? Matagal na nga tayo. Pero mabibilang lang sa mga daliri ko yung nalalaman ko sa'yo. Lalong-lalo na sa pamilya mo. Kung hindi pa pumunta rito yung tiyahin mo, hindi ko pa malalaman na nagsisinungaling ka lang sa akin tungkol sa totoo mong pagkatao. Paano mo nagawa sa akin yun, SJ? Pinagkatiwalaan kita. Minahal. Sinunod ko lahat ng gusto mo. Hindi kita pinabayaan. Sinuportahan kita. Naging masunurin ako sa'yo kahit minsan unfair ka na sa akin. Pinagtanggol kita sa pamilya ko. Tinira kita rito sa bahay namin dahil gusto kong makilala ka nila ng gusto. Gusto kong maging close kayo. Kasi di naman sila masasamang tao para paglayuin mo kami sa isa't isa. Pero anong ginawa mo? Niloko mo ako. Minahal din naman kita. At hanggang ngayon mahal na mahal pa rin kita. Hindi kita niloko. Hindi mo na ako mauuto kahit na ano pang sabihin mo. Alam ko sa puso ko na niloloko mo ako simula noon hanggang ngayon. Masyado lang akong tanga sa pagmamahal ko sa'yo. Kaya hinayaan kong pumasok ka sa buhay ko ng ganun kabilis. Ni hindi na nga kita kinilala ng gusto dahil akala ko mapagkakatiwalaan kita. Pero matapos sabihin sa akin ng tiyahin mo kung sino ka talaga, dun ko na-realize ang lahat-lahat ng mga bagay na ginawa mo nun na pinalagpas ko lang. Napakasama mo, SJ. Nuknukan ka ng sinungaling. Sorry. Pasensya na kung may hindi ako nasabi sa'yo. Pero natakot lang naman ako na hindi mo ako tanggapin eh. Natakot ako na baka iwan mo ako pag nalaman mo yung totoo. Kaya pinangatawanan ko na lang yung ginawa kong kwento. Anong gusto mong gawin ko? Magpasalamat kasi nauto mo ako? Hindi naman sa ganun. Ganun na rin yun. Share naman eh. Makinig ka muna sa akin. Ano pa bang sasabihin mo? Marami. Ayoko nang makinig sa'yo. Dahil alam ko, wala namang matinong lalabas dyan sa bibig mo kundi puro kasinungalingan. Hindi na ako magsisinungaling sa'yo, promise. Sa'yo na lang yung promise mo. Hindi na ako maniniwala sa'yo. Mabuti pa, mag-impake ka na ng mga damit at gamit mo. Ha? Bakit? Anong bakit? Malamang palalayasin na kita. Pero saan ako pupunta pag ginawa mo yun? Ewan ko, problema ko pa rin ba yun? Please, wag mo namang gawin sa akin to. Wag mo akong palayasin. Wala na akong mapupuntahan. Wala akong pakialam. Ayoko na makialam. Bahala ka na sa buhay mo. Saka marami ka namang pupuntahan. Balikan mo yung ex mo dun sa kondo niya. Sa kanya ka na lang magmakaawa dahil baka maawa pa siya sa'yo. Ayoko nga. Alam mo namang matagal na kaming hiwalay, di ba? Matagal daw na hiwalay. Pero nakikipag-usap ka pa nga sa kanya. At meron pa rin nangyayari sa inyo. Ha?
Wag mo na akong gawing tanga. Lalo lang ako napipikon sa pagmumukha mo eh. Mabuti pa, umalis ka na. Bago pa kita kalad ka rin palabas. Maawa ka naman sa sarili mo. Mahiya ka naman kahit paano. Papadudot kahit na anong hagulhol ni SJ ay hindi na ako naawa pa sa kanya. Mas nanaig sa akin ang matinding galit ng mga panahong yon. Kinamumuhian ko ang dati kong girlfriend at kinakasama ng sagad sa buto. At nagsimula lahat ng yon matapos kong malaman ang totoo niyang katauhan. Ayon sa kanyang tiyahin na pumunta sa bahay noon ay hindi na raw makayanan ng konsensya niya ang ginagawang panluloko sa akin ng kanyang pamangkin. Sa tiyahin ni SJ ko nalaman na hindi naman pala nanay niya ang nagpalaya sa kanya sa condo unit na tinitirhan niya noon kundi ang fiancé niya. Oo, may fiancé na siya noon. Pero matapos nitong malaman ang relasyon namin ay agad itong nakipaghiwalay sa kanya. Pinalabas lang ni SJ na nanay niya ang gumawa noon para maawa ako. At naawa naman ako lalo na kami ng mga panahong yon. Nalaman ko rin na hindi siya ang totoong mayaman. Wala siyang kamag-anak sa politika at wala rin silang family business tulad namin dahil mahirap lamang sila. Galing pala siya sa probinsya at nakatira lang sa squatter. Lumayas lang siya sa Manila para magtrabaho pero ibang trabaho pala ang ibig sabihin ng tiyahin niya. At nang malaman ko yon ay halos gumuho ang mundo ko. Isa palang walker o tumatanggap ng booking ang dati kong girlfriend at kinakasama mula sa mga mayayamang kliyente. Binibenta niya ang kanyang katawan. Kaya siguro nakapag-ipon siya ng pera pambili ng mga mamahaling gamit na meron siya, papadudot. Doon ko naisip na kaya siguro siya maraming kinakausap sa call at chat noon. Malamang ay may mga kliyente siyang kinakausap. Ibig sabihin ay tumatanggap pa rin siya ng mga booking kahit kami na ng mga panahong yon. Hindi ko maipaliwanag yung sama ng loob at matinding galit na nararamdaman ko para kay SJ. Nagtangka pa nga akong magpakamatay noon. Pero buti na lamang at buhay pa rin ako hanggang sa ngayon. Sobrang lala talaga ng panlolokong ginawa niya sa akin at aminado po ako na hindi ko alam kung paano pa babangon. Pero mabuti na lang at naawa pa rin sa akin ng langit dahil nagsilbi na lamang na mapait na aral sa buhay ko ang mga karanasang yun. Sa kasalukuyan ay may girlfriend na ako na mas matanda sa akin. Mas mabait siya kaysa kay SJ at open kami sa isa't isa. Nakwento ko na rin sa kanyang tungkol sa ginawa sa akin ng dati kong girlfriend at kinakasama. Masasabi ko na meron akong peace of mind sa aming relasyon sa ngayon. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-area ang storya ng buhay ko. Alam ko na masakit ang mga pinagdaanan ko pero meron naman akong natutuhan dito. Isa na nga doon na kilalanin muna natin ang gusto ang isang tao bago natin sila papasukin sa buhay natin. God bless sa Barangay Love Stories. At palagi kayong number 1 sa puso ko. More power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Cher. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS In Mega Manila, 97.1. Forever.